Welcome back to my channel, Wabapit Vlog. Ako nga pala si Jerome. Ang ganda ko ibang 3 meters. Pwede matignan, pero wag mo nang titigan. So ngayon nakauwi ka na naman ako ng Pangasinan. Gusto ko kayong i-update kung ano talaga nangyayari dito sa amin. Pero itong content na to, ano lang, gusto ko lang i-content para makita nyo kung anong nasa paligid na aming bahay. So susunod na vlog ko pagkatapos nito, iba-vlog ko ulit yung sa doon sa housing namin kasi yung iba hindi ko pa nadalaw. So dalawa lang yung nadalaw ko. Meron pa akong maraming kumari doon. So abangan nyo na lang. Let's go. Ito nga tayo ngayon, papakita ko sa inyo yung kalsada na may mga tao nga dito na hindi nakakapunta dito. So, privilege ako na ipapakita ko sa inyo sa mga nanonood na aking vlog. So, dito ngayon yung kalsada na ginawa. Tapos, papatayuan ng dalawang building dyan. Yun ang naririnig ko. Yun ang sabi nung pumupunta dito na engineer. So, ipapakita ko yung kalsada na ginawa dito. Tara! So, ngayon, dito tayo. Sorry, yung mic kasi, anong tawag doon? Maikli lang, kaya yan, umaano lang si ang aking pamangkin na cameraman, si John Lee. So, nandito tayo yung isang pakita mo, ito yung kalsada na paikot lang yan. Medyo malawak din kasi dati ilog nga to, tapos natambakan. Yung nakaraang vlog ko nga na bago to natambakan, nanghuli kami ng maraming isda kasi 'di ba? Pag tinambakan yung isda, nagtitipon-tipon sa may tubig. Kaya yun, kapag tinatambakan dito, nahuli-huli nga. So makikita nyo yan sa mga nakaraang vlog ko. Mga 1 taon na ang nakalipas bago ko in-upload yun. Sana mabalikan nyo. Yung may title na nanghuli kami ng isda sa tinambakan. So nandito tayo ngayon. Kasama ko si ang aking Minmin. Halika dito. Interviewing natin siya kung ano ang saloobin niya. Minmin, anong gusto mong sabihin sa ating mga kawaba? Sabihin mo, medyo mahihain siya pero idol niya ako. So maglalakad-lakad muna tayo dito. Dito, ganda-ganda. Ito ang makikita. Baka dito pero ngayon wala pang nakapastol na baka. So nandito tayo ngayon, nakikita nyo dahil sa likod ng bahay namin to may court pero wala pang ring kasi wala pa ditong tao, medyo kami lang yung nandito. So ipapakita ko lang yung court nila. Buti na lang hindi madulas ngayon kasi nga nag-araw-araw na, kasi dati pag maulan madulas yan. Yan, ito ang court. Dito ngayon, ito yung kalsada, di ba? Nandun tayo kanina sa harapan. So ngayon, nandito tayo sa gitna. Meron pang likod yan. Ito yung kalsada, di ba? Napakaganda na accessible pag kunwari nagkaroon na ng building tapos ayusin nila yung nagibang bahay dyan. I-construction nila. Tas mas magaganda, mas abangan nyo sa aking vlog kung ano ang magiging resulta na gagawin nila dito ng gobyerno, ha. Ito. May baka doon. Last part kasi kanina nasa harapan tayo, nasa gitna, ngayon nasa likod tayo. Ito yung makikita nga sa likod ng
pinakalikod ng amin kasi ito yung kalsada nga. Ito na yung dead end. Tapos paikot lang yan, paikot. Yun. Pero napakalawak siguro sa aking sukat, mga 2 hectares. Sukat ko lang. Tsaka maglalakad-lakad muna tayo pabalik sa lupa namin. Tsaka ito nga yung likod ng yung bahay namin doon, yung malaking puno doon. Yan yung bahay na pinagawa. So, ito gusto ko lang ipakita sa lahat ng nakasuporta sa akin, na naman hindi nakakakita na kung ano nang nangyari dito sa likod ng aming bahay sa Tinambakan at kung ano maging resulta sa gagawin nilang establishment dito. Tapos, abangan nyo na lang sa susunod na aking vlog. Siguro mga ilang buwan na lang, siguro January, umpisa na nila kung ano ang gagawin nila dito, kung ano ang plano nila. Siguro mas exciting kasi kami nandito lang, yung malapit lang yung bahay namin. So every uwi ko, sisiguraduhin ko na i-update ko kayo kung anong improvement dito. At sa susunod na vlog ko nga, ipapakita ko kung ano yung nasa paligid ng aming bahay, kung ano ang nandun, kasi marami ng tanim si Papa. Ipapakita ko yung mga sari-saring gulay, kung siguro makakasingit si Papa sa aking vlog, mas maigi intervene ko siya kung gusto niya, kasi medyo mahihain naman si Papa. So, pero nakasuporta naman siya sa akin, kaya okay lang siguro. Ewan ko lang. Ang susunod na vlog ko nga, abangan nyo na lang. Sana na-inspire ko kayo sa akin. Kung ano mang gusto nyong i-vlog ko, kung ano yung salubin ko, mag-comment lang kayo. Kung ayaw nyo naman, di wala na akong magagawa. Ang susunod na vlog ko nga ay pupunta ako sa Aplaya, kasi dadalawin ko. Kasi yung iba doon may kuryente na. So, interviewin ko sila kung masaya ba sila na nagkaroon sila ng kuryente, masaya ba sila doon sa buhay nila ngayon. Siyempre, minsan may malungkot ding moment sa ating buhay. Mali ko naman. Kaya tatanungin natin kung ano talaga ang nararamdaman nila doon sa Housing Aplaya. At dito ko na nga tinatapos ang aking vlog. At kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. At sa mga hindi pa nakapalo sa aking page, Waba TV, sa aking YouTube, Waba Fit Vlog, sa aking Facebook account, Waba Kulang sa Mama. Bye!